sapagkat ikaw ang Diyos na aming itinataas sa aming mga puso. Wala kaming ibang layunin kundi ang maitaas ka, mapapurihan ka, maluwalhati ka sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang iyong abang lingkod, Sister Ruina. Ibigay mo sa kanya ang punas. Langisan mo siya sa karunungan. Na ikaw, Panginoon, ang gagamit sa kanyang mga labi, ang iyong mga salita, ang siyang mahayag sa kanyang mga labi upang itaas ang pangalan mo sa aming mga buhay. Kung paano kami mabuhay na mayroong tamang relasyon sa iyo at ang aming mga puso magbabatay po sa iyong mga salita sa tamang pagkilala at pagsunod sa iyo. Kaya salamat, Ama. Purihin ka pa yan. To God be the glory. In Jesus Christ's name we pray. Amen. The Lord. Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang ating pong tema ay New Lockdown Rules for Christian. Amen. Meron po tayong 7 ways, itong paraan kung paano yung mga rules ng mga Kristiyano. Amen. Ang una po, cover your body with Christ's blood. Yung pangalawa, keep social distance from evil. Pangatlo, cover up your badness and hate her with goodness. Number 4, do not shake hands with those who commit abominations. 5, do not hug and embrace the false teaching. 6, always remember to boost your spiritual immunity with faith in the power of the Holy Spirit. At 7, sanitize your life with the Word of God. Amen. Hallelujah. Yung una po natin, cover your body with Christ's blood. Babasahin po natin sa 1 Corinthians 15:21 to 22. Amen. Ganda, Kevin. Kala ko virus lang ang inaano. 21. The first verse. 21. Amen. 1 Corinthians 15:21 to 22 na sinasabi pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. 22, sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Amen. Praise the Lord. Napakaganda po ng salita ng Panginoon na sa verse na to mga kapatid, hindi lahat ng tao mga kapatid ay ito po yung sabi sa 1 Corinthians 15:21, ang lahat ay mabubuhay kay Kristo. Amen. Kung totoo ang naglilingkod sa Panginoon, hallelujah, hindi ka matatakot sa kamatayan. Amen. Sapagkat pagdating ng Panginoon, muling mabubuhay yung mga patay na mapapalad sapagkat sila naglilingkod sa Panginoon. Kasi mga kapatid, hindi naman po natin hawak ang ating buhay. Amen. Katulad nga po sa sinasabi sa Job 14 verse 2, siya'y umuusli na gaya ng bulaklak. Amen. Ang ating buhay mga kapatid ay panandalian lamang. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Hindi natin alam kung anong oras meron tayo. Kaya sabi, cover your body with Christ's blood. Amen. Lagi tayong magpa-cover sa banal na dugo ng ating Panginoon. Lalong-lalo na ngayon mga kapatid na hindi natin alam kung sino yung kalaban natin. Amen. Merong mga virus na hindi natin nakikita. Kaya nga mga kapatid, meron tayong inaawit. Cover me, Lord, with your presence. Amen. Lagi tayong magpa-cover sa Panginoon, sa banal na presensya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Lagi tayong magpapuspos ng presensya ng Panginoon. Amen. Sabi, cover me, Lord, with your righteousness. Amen. Sa katwiran ng Panginoon, na lagi tayong magpa-cover, na meron tayong kabanalan. Amen. Ito po ay paulit-ulit na pinapaalala sa atin, na lagi tayong magpa-cover sa Panginoon. Yung holiness. Amen. Na lagi nating isakbat ang kabanalan sa ating buhay. Hindi lamang sa panonood, kundi sa puso at salita at gawa. Amen? Yan yung nais ng Panginoon. Kasi mga kapatid, kapag may cover tayo ng Panginoon, pag lagi tayo humihingi ng cover sa Panginoon, hindi tayo kayang galawin ng masama. Amen? Hindi man natin makikita yung kalaban natin, ngunit ang Diyos ang nakakakita. May nagpapadala yung Panginoon ng mga anghel. Amen? Kaya na, ang nais lang ng Panginoon sa atin, mag-pray lang tayo eh. Kasi yung mga warrior angels ng Panginoon yung makikipaglaban sa kalaban natin. Ang tanging nais ng Panginoon, mag-pray tayo, pray without ceasing. Amen. Kaya sabi dito sa John 10 verse 28, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay,
at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen? Kapag hawak tayo ng Panginoon, kapatid, hindi tayo kayang agawin ng sinuman. Kahit si Satanas, mga kapatid, hawak ka ng Panginoon, hindi ka kayang agawin ni Satanas. Amen? Kapag ang puso mo, mga kapatid, punong-puno ng salita ng Panginoon, ni si Satanas, mga kapatid, hindi ka kayang agawin sa kamay ng Panginoon. Amen? Kaya, ang nais ng Panginoon, cover your body with Christ's blood. Amen? Yan po yung una natin. Pangalawa po, keep social distance from evil. Amen? Lumayo ka sa kasamaan. Amen? Mababasa po natin sa mga awit 34 verse 14. Po. Mga awit 44 verse 14, lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Amen? Napakaganda po. Lumayo ka sa kasamaan at hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Amen? Ito po yung nais ng Panginoon, ng bawat tao ay lumayo sa kasamaan. Ang nais ng Panginoon, ng bawat tao ay lumapit sa Kanya habang may buhay, may lakas at hininga. Kasi bawat oras, mga kapatid, nasasayang kapag ang tao'y hindi lalapit sa Panginoon. Mas nais pa ng tao na lumapit sa kasamaan. Kaya sabi dito, lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Amen? Mabuting bagay na kalooban ng Panginoon para sa atin. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Amen? Wala naman po tayong ibang inaasahan na kapayapaan kundi ang ating Panginoon. Amen? Kasi dito sa sanlibutan, mga kapatid, punong-puno ng kagulumihanan, punong-puno ng kaguluhan sa ating mga isip. Kung wala tayong Diyos sa buhay natin, wala tayong kapayapaan. Kasi siya yung the Prince of Peace. Amen? Si Jesus Christ. Kaya kung may Diyos tayo sa puso, nariyan yung kapayapaan. Kaya sabi, habulin mo ang kapayapaan. Amen? Dahil ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na lumalapit tayo sa kasamaan. Kasi ang nais ng Panginoon, ng lahat ay mga ligtas. Amen? Ayaw niya ng mga tao ay mapapahamak. Kasabi dito sa Santiago 4 verse 4, ang makipagkaibigan sa sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Amen? Kasi wala naman pong may dudulot yung sanlibutan, mga kapatid. Walang naghahari dito kundi si Satanas. Amen? Ang nais ng Satanas, mga kapatid, pumatay, magwasak, manira. Amen? Maging sa pamilya. Amen? Kahit sa tahanan natin, mga kapatid, nariyan yung kaaway natin. Gagamitin ang bawat isa sa atin upang mapalayo tayo sa Panginoon. Pero ang nais ng Panginoon, keep social distance from evil. Layuan natin ang kasamaan. Sabi sa John 15 verse 19, kung kayo'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Amen? Kaya kung nasa sanlibutan tayo, mga kapatid, mas iibigin natin ang ating sarili. Magkakaroon tayo, mga kapatid, na maging makasarili tayo. Hindi natin nakikita yung kapwa nating tao. Amen? Kapwa nating nangangailangan. Amen? Hindi natin siya pagbibigyan. Mas nais natin na mas sumasagana tayo. Kasi iniibig natin yung sanlibutan eh. Mas iniibig natin ang ating sarili kaysa sa mga tao. Hindi natin kayang pahalagahan ng tao, mga kapatid. Kaya sabi sa Santiago na paulit-ulit, makipagkaibigan sa sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Amen? Kasi ang nais ng Panginoon, kapatid, na matuto tayong umibig sa ating kapwa. Ito'y pag-ibig. Napakarami pong verse dito sa Biblia na mababasa natin ng pag-ibig. Nang sabi dito sa John 15, kung kayo'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Amen? Hindi tayo natututong magpakumbaba sapagkat iniibig natin ang sanlibutan. Hindi natin nakikita kung gaano kahalaga yung tao, mas dinadown natin yung tao. Amen? Mas ang sarili natin yung itinataas natin. Kahit si Kristo, mga kapatid, na may ari ng ating buhay, hindi natin kayang itaas. Kasi mas iniibig natin yung sanlibutan. Walang ibang naghahari sa sanlibutan kundi si Satanas. Mapagmataas. Amen? At sabi dito, kundi kayo hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupot sa inyong sanlibutan. Amen? Hinirang tayo ng Panginoon sa sanlibutan upang maging tagapagpuri tayo ng ating Diyos sa buhay. Amen? Kaya napupot sa atin ang sanlibutan. Kaya nung binago tayo ng Panginoon, mga kapatid, maraming mga trials sa atin. Pamilya natin, amen? Yung mga hindi naglilingkod sa atin, nagiging kaaway natin. Kasi nakikita sa atin yung Kristo sa ating puso.
Yun yung nais nila ay maalis sa ating buhay. Ngunit sabi ng Panginoon, lumayo ka sa kasamaan. Kasi kung iibigin mo yung sanlibutan, magiging kaaway tayo ng Diyos. Amen? Kahit yung kapatid mo na hindi naglilingkod, mga pamilya mo, kapatid mo sa laman. Amen? Mas importante mga kapatid, yung kapatid natin sa spiritual. Kasi yung kapatid sa laman, mga kapatid, kukupas at lilipas lamang yan. Kaya magiging kaaway tayo ng Diyos kung mas mamahalin natin yung sanlibutan. Amen. Sabi ito, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Amen, maraming mga paninira na dadanasin natin mga kapatid kapag tayo binago ng Diyos. Kasi wala namang naglilingkod sa Panginoon na hayahayang buhay. Amen? Lahat ng ating mga kaligtasan dapat pinagtatrabuhuan natin mga kapatid. Kasi kahit sa ating pamilya, hindi ko kayang iligtas sa ating mga magulang, mga kapatid. Kailangan nilang pagtrabahuan. Amen? Narito lamang tayo upang hindi tayo manawang manalangin. Ngunit ang nais ng Panginoon ang kaligtasan ng tao ay pagtrabahuan mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, hinirang tayo ng Diyos sa sanglibutan. Sabi dito, ngunit sapagkat kayo hindi taga sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan. Amen? Hinirang tayo ng Panginoon upang maging tagapagpuri niya. Sapagkat sabi dito sa Lucas 19 verse 20, at sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Amen? Kung ang tao mga kapatid hindi na magpupuri sa Panginoon, yung mga bato yung sisigaw. Amen? Hahayaan ba natin? Lucas 19 verse 40 po. Hahayaan ba natin mga kapatid na yung mga bato na hindi naman binigyan ng buhay, hindi naman binigyan ng hininga ng Panginoon, siyang magpupuri sa Diyos? Amen? Kasi tayong mga tao, binigyan tayo ng buhay. Hinirang tayo ng Panginoon sa sanlibutan upang maging tagapagpuri niya. Hindi yung mga batong wala namang kabuhay-buhay, yung mga hayop, amen, wala namang kaluluwa yan. Paano makapagpupuri sa Panginoon yan? Kaya nga nung mga kapanahunan po ni Iba at Adan, dumarami yung mga tao, nagsisi yung Panginoon na bakit niya panilikha yung mga tao sa sobrang kasamaan. Amen? Kasi hindi na nila nakikila yung Panginoon eh. Mas lumikha pa sila ng Diyos-Diyosan na higawa naman sa bato na hindi naman makapagpuri. Amen? Gawa lamang ng tao, wala namang kapangyarihan. Amen? Kaya yung mga bato, mga kapatid, na isang halimbawa ng Panginoon na kung hindi ang tao magpupuri sa Kanya, yung mga bato ang magpupuri sa Panginoon. Amen? Di po ba napakasakit noon? Bakit yung bato walang buhay, walang kaluluwa? Magagalaw. Samantala yung tao, nagagawa niya ano man ang kanyang gawin, hindi man lang makapagpuri sa Panginoon. Kaya nais ng Panginoon, lumayo tayo sa kasamaan at gumawa tayo ng mga mabuti. Amen? Amen. Dito po sa 1 Corinthians 6:19. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Amen? Ang ating katawan mga kapatid ay templo ng Espiritu Santo ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya habang may buhay tayo, may lakas tayo, papasukin natin ang Panginoon. Kasi kapag nasa huling araw ng mga kapatid, hindi na tayo makapagsisi. Lalo na ngayon yung pinag-aaralan nating Revelation. Talagang naroon na yung mga tao na magsisisi, ngunit hindi na nila mahahanap yung salita ng Panginoon. Sabi nga, mauuhaw sila, hindi sa tubig. Magugutom sila, hindi sa pagkain, kundi sa salita ng Panginoon kapatid. Hallelujah. Kaya sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos? Amen? Kapag tayo ay nasa Diyos, mga kapatid, ang nais ng Panginoon na ang bawat katawan natin, ang ating bawat buhay, ipagamit natin sa Panginoon. Amen? Dito sa 20, sapagkat kayo binili sa halaga. Amen? Binili tayo ng Panginoon. Sariling buhay niya, binuwis niya sa atin. Na hindi kaya gawin ng tao. Amen? Utang mo, babayaran ko. Sino kaya magbabayad ng ganun, kapatid? Amen? Ano pa kaya yung sariling buhay ng Panginoon ibigay niya sa tao? Sino nga bang makakatumbas sa Panginoon? Amen? Di po ba wala? Sa 1 Corinthians 6 verse 20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Amen? Ito yung nais ng Panginoon.
Binigay niya ang buhay niya sa atin. Kaya dapat suklian din natin, kapatid, para sa Panginoon. Kasi kung ang tao hindi magpupuris sa Diyos, ang mga bato ang sisigaw. Amen? Kahaya natin yung mga bato, mga kapatid, sisigaw sa Panginoon. Samantalang ikaw, may buhay ka naman. May buhay tayo na binigyan ng Panginoon, ngunit hindi natin kayang ipuris sa Panginoon. Kaya dito sa lupa, sabi nga, lupa nga, langit na rin. Kasi nga mga kapatid, dito pa lang sa lupa, naroon na yung pinapractice tayo ng Panginoon. Maging sa pananalita, kabanalan. Amen? Lahat ng ating mga ginagawa, mga kapatid, ay walang kabuluhan sa Panginoon. Nahihirapan man tayo maglingkod. Kasi hindi po talaga nang naglilingkod, madali lang. Sinasabi nila, madali lang maglingkod. Amen? Napakahirap po mga kapatid kasi maraming trials. Kayabangan lang. Ang lahat ng buong katawan mo, pakikialaman ng Diyos. Mas dumating Amen? sa subo. Sapagat mahal ka ng Panginoon. Dinisag ng kaawat. Kaya yun po yung pangalawa natin. Amen? Yung mga nahuli po, yung ating pong pag-aaralan, nauna na po yung number 1, cover your body with Christ's blood. Yung pangalawa po natin, keep social distance from evil. Amen? Sa pangatlo na po tayo. Cover up your badness and hatred with goodness. Amen? Takpan ng kabutihan ang iyong masamang kalooban at puot. Amen? Kung ano man, mga kapatid, may kapuotan tayo sa mga oras na ito, hallelujah, alisin po natin mga kapatid. Sapagat sabi sa Ephesians 4 verse 26, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Amen? Merong nagagalit mga kapatid na nagkakasala na. Hindi nababantayan ang dila natin kapatid. Amen? Nakikita ni Satanas yung puso mo na wala ka ng laman. Amen? Yung puso mo nangingitim na. Lalabas na kapatid sa dila mo. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, kayo yung mga galit at huwag kayong mga kasala. Ang kapirang kasi ng mga tao, si Kristo nga nagalit. Amen? Diyos siya eh. Ang Diyos talaga na, merong galit yung Panginoon, ngunit ang Panginoon talaga puspos ng habagatawa. Kaya huwag natin ihalin tulad ang ating sarili sa Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos mga kapatid, walang katulad. Hindi katulad sa tao na nangangako, pero hindi naman natutupad. Amen? Ang Diyos ay tapat. Amen? Kaya sabi ito, sa Ephesians 4:26, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Amen? Huwag lumubog. Ibig sabihin mga kapatid, huwag natin hayaan na tumagal ang galit sa ating mga puso. Kasi papasokin tayo ng kaaway. Amen? Napakahirap mga kapatid kapag may po tayo sa ating puso na hindi natin pinapalinis sa Panginoon. Tama. Ay nais ng Panginoon na huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Amen? Nagtatanong paano kung gagabi pala nagagalit? Amen? Ang ibig kong sabihin nito mga kapatid, huwag lumubog. Huwag natin hayaan na tumagal sa ating puso yung galit natin. Amen? Kaya dito sa, ito pong Mateo 5 verse 24, ito po yung halimbawa na nasabi dito, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagsundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Amen? Ano man ang meron tayo mga kapatid, yung hain natin para sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Kung meron ka tayong kapuot ngayon, meron tayong kaalitan, ang nais ng Panginoon, makipagsundo ka muna sa Kanya. Sapagat ang sabi ng Panginoon, na kaya nga mga kapatid, pinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong sarili na isang haing buhay, banal at kaya-aya. Amen? Paano tayo magiging banal at kaya-aya sa Diyos kung meron tayong puot sa ating sarili? Meron kang natatagong sakit sa damdamin mo na hindi mo mailalabas. Paano mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon kapatid kung hindi mo papatawarin yung kapatid mong nagkasala? Amen? Kagaya po nung ginaral natin kahapon, naroon po yung pagpapatawad. Kasi kung ang Panginoon na nagpapatawad, paano pa kaya tayo ng mga tao lamang na hindi natin kayang patawarin yung ating kapatid? Katulad din natin sila mga kapatid, may puso. Amen? Kaya sabi dito sa Mateo 5 verse 24, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagsundo ka muna sa iyong kapatid. Amen? Kung may mag-asawa mga kapatid na nagkaalitan, magkakapatid, nanay, anak, amen? Makipagsundo ka na sa oras nito mga kapatid.
Sapagat hindi mo mararamdaman ang nais ng Panginoon sa buhay mo kung naroon yung quote sa ating mga puso. Amen. Sabi dito, makipagsundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Amen. Amen? Kasi yung mga oras, mga kapatid, napakalaga sa isang tao. Hindi natin nalalaman na hindi tayo nakikipagsundo sa ating kapatid. Malay mo yung ating kapatid kunin na ng Panginoon. Amen? Hindi ka man lang humingi ng tawad, hindi mo tinanggap yung tawad niya. Amen? Nasa huli yung pagsisisi. Kaya ang nais ng Panginoon, patawarin natin ang ating kapatid na nagkakasala sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi dito, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaayaya sa Diyos. Amen? At dito po tayo sa Ephesians 4:32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos kay Kristo. Amen? Kung ang Diyos, mga kapatid, nagpapatawad, paano pa kaya tao lamang tayo, mga kapatid? Basahan lamang tayo sa paningin ng Diyos, hindi natin kayang patawarin yung ating kapatid. Talagang, minsan, lalo na yung sa mga hindi naglilingkod sa Diyos, kahit magkapatid lang sila, isang taon, 5 taon, o many years talaga yung dadaanin, hindi pa nila pinapatawad yung kapatid nila, sasabihin pa nila, kapatid na kapatid ko, ginaganito ko, bahala ka nga dyan. Ganon sila, mga kapatid, pero tayong naglilingkod sa Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo umibig, paano tayo magpatawad, paano tayo magmahal sa ating kapwa. Amen. Amen. Sabi po dito ito lagi yung pangahawakan natin, mga kapatid, sa 1 Peter 4 verse 8. Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasamaan. Amen? Kung may pag-ibig tayo, mga kapatid, ano man ang kasamaan, hallelujah, matatakpan yan. Kasi kung may pag-ibig ka, mga kapatid, maalis yung mga ginagawa mong masasama. Natututo tayong magpakumbaba, natututo tayong, mga kapatid, yung salita natin na hindi pa sigaw. Amen? Kasi nung hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon, talagang kapag may kaaway ka, talagang gusto mo nang bugbugin agad. Amen? Ngunit ang nais ng Panginoon, magpakumbaba. Amen? Matuto tayong magpigil. Sabi nga sa kawikaan mo ba yun? Sa awit na ang mahinaw na salita. Amen? Yung nagagalit agad. Kasi pag galit ka, tapos galit din siya, talagang magsasabog kayo. Kaya maganda na, mga kapatid, kapag may galit yung kapwa mo, mahinahon ka na lang. Amen? Kung sambunutan ka, hayaan mo na lang, kapatid. Amen? Marami kasing mga nangyayari sa ating mga ganong kapatid, kahit mga lingkod na tayo ng Panginoon. Talagang, naroon yung kaaway sa atin. Amen? Kaya, sabi nga, kahit tagal-tagal ko nang naglilingkod sa Panginoon, tapos ganito, kung kailan ako naging malakas sa Panginoon, dinadown ako. Amen, kaya ang nais ng kaaway, mga kapatid, na mapalayo ka sa Panginoon eh. Kasi malakas ka na, kapatid. Nagiging matatag ka sa Panginoon. Ngunit sabi ng Panginoon, pagsubok lang yung mga dinaranas natin. Nakikita ng Panginoon, mga kapatid, kung gaano ka katatag sa Kanya. Amen? At dito na po tayo sa 4. Napakabilis naman po. Do not shake hands with those who commit abominations. Huwag makipagkamay sa mga gumagawa ng karumalduman. Amen? Kung sa panahon ngayon, mga kapatid, huwag mo nang makipagkamay, may virus. Amen? Ngunit sa ating mga Kristiyano, wala yan. Amen? Sapagkat cover tayo sa mga unang nga nating pinag-aralan, cover your body with Christ's blood. Amen? Na tinatakpan tayo ng dugo ng ating Panginoon, ng kanyang banal na dugo. Kaya dito, do not shake hands with those who commit abomination. Huwag makipagkamay sa mga gumagawa ng karumalduman. Amen? Ito talaga yung karumalduman na ayaw talaga ng Panginoon. Kaya kung mga tao, hindi nakikilala yung Panginoon, ang nais ng Panginoon na magsisi yung tao. Kasi darating yung kapanahunan na ang mga tao, mga kapatid, magsasamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Darating yung panahon na kung hindi mo nakilala yung Panginoon, kung wala kang salita ng Panginoon, madadala ka, mga kapatid. Lalo na kung maghari yung mga anti-Christ. Wala pa po.
Amen. Hallelujah. At katulad nga po sa kung makapag-attend po kayo ng Friday, napakaganda po ng mga pinag-aaralan natin. Tungkol po ito sa mga taong nandoon yung puot ng Panginoon. 7 mangkok. Amen. Nasa 7 mangkok na kami. Ay tapos na kami doon. May susunod na rin po. Kaya yung mga tao nagsisi. Amen. Tapos na po yung rapture doon. Amen. Kasi tapos na yung rapture, ngunit yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon, magagalit yung Panginoon sa kanila. Tatago sila sa mga bato. Ang nais na hahanapin nila yung kamatayan, mga kapatid. Ngunit hindi na nila masusumpungan. Amen? Tatago na nga lang sila sa mga bato-bato, sa mga ilalim. Sabi nga, bagsakan mo na lang ako. Ngunit hindi sila babagsakan ng bato, mga kapatid. Papahirapan sila. May mga sugat. Amen? Ngunit hindi nagagaling. Sapagkat wala na yung banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya ang nais ng Panginoon, huwag makipagkamay sa mga gumagawa ng karumal-dumal. Yung mga karumal-dumal, mga kapatid, ito po yung, huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa. Amen? Napakasakit ng mga kapatid. Kasi nga naman, asawa mo, tapos, may asawa ka na, tapos sisiping ka po sa asawa ng kapwa mo. Amen? Karumal-dumal po talaga sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, wag kang kamayan. Pa? Ibig sabihin, wag kang kamayan. Opo. Gumagawa ng ganyan. Glory. Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae. Amen? Bakla, tumboy. Hallelujah. Na nakikipagsiping, kapwa ka lalaki, kapwa babae. Karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Huwag kayong magnanakaw. Amen? Ewan ko ba kung bakit ito nasulat dito. Kasi hindi pa nanakaw yung bike na nakalagay natin dito. Amen? Karumal-dumal talaga sa Panginoon magnanakaw. Amen? Pero nais ng Panginoon na pagnakaw, patawarin natin. Amen? Huwag kayong magnanakaw ni magdadaya. Amen? Hallelujah! Magdadaya. Kung tayo merong mga negosyo, amen? Kasi yung pagdadaraya daw, Pastor, kasama na yan sa negosyo. Ngunit ang nais ng Panginoon, huwag magdaya. Kasi kawawa naman yung tao eh. Kasi ang hirap nga naman ngayon maghanap ng pera, tapos tataasan mo pa yung timbang. Amen? Kakaunti na lang kakainin nila. Sabi nga ng Panginoon, mag-ibigan kayo, magbigayan kayo, tapos dadayain natin yung kapwa natin. Kaya nais ng Panginoon, huwag magdadaya. Amen? Ni magsisinungaling ang sinuman sa iba. Amen? Huwag tayong magsisinungaling kasi ang nais ng Panginoon maging tapat tayo sa isa't isa. Amen? Kasi yung sinungaling, mga kapatid, ang ama nila ay si Diablo. Amen? Ang sabi po dito sa Efeso, Efeso 4:28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay. Amen? Yung magnanakaw, huwag nang magnakaw, kundi magtrabaho siya ng para sa sarili niya. Amen? Kasi maraming mga tao ngayon nasa hirap ng buhay, nagnanakaw ng kapatid, pumapatay na. Kaya nga kalakop yan eh, magnanakaw. Nagpapatay ng tao. Magnakaw ka ng maliit kahit piso yan. O malaki, parehas lang pag nanakaw yan. Amen? Ito po yung karumal-dumal na ayon ng Panginoon. Ang sabi ito, igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Amen? Igawa niya ang kanyang sarili na magtrabaho siya para maipakain siya sa kanyang sarili at maibigay siya sa ibang tao. Amen? Kaya, kung ang hanap buhay ng mga tao, magnanakaw, tapos ipapakain mo naman sa mga anak mo yung ninakaw mo. Amen? May mga ganong tao, mga kapatid, na dinadaya nila. Dinadaya nila yung tao para tumubo sila, tapos ipapakain naman sa sariling pamilya. Amen? Karumal-dumal sa Panginoon. Kasi ang nais ng Panginoon, maging malinis sa lahat ng bagay. Maging sa trabaho man, saan man tayo naroon, mga kapatid, na nais ng Panginoon na maging malinis tayo. Amen. Ito pa, mga kapatid, sa Efeso 4:29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. Amen. Ito pang mahalay na pananalita, mga kapatid. Amen. Napigilin yung mga labi natin na huwag natin hayaan na yung mga mahalay na salita. Sapagkat ang nais ng Panginoon, maging sa pananalita, maging banal tayo. Amen. Meron tayong pagalang sa ating kapwa, sa ating sarili. Sabi nga, kung nais mong igalang ka, igalang mo ang iyong kapwa. Amen. Ito po yung huwag maging mahalay, lalo na yung mga mapagmura. Amen? Masama po yun sa Panginoon.
Kasi kung anong nakikita sa'yo, gagayahin, lalo na kung may mga anak ka, mga kapatid. Kung ano yung ginagawa mo, kung mahahala yung salita mo, mas gagayahin din ng mga anak mo. Kasi maging halimbawa tayo, lalo na sa mga kapitbahay natin, mga kapatid, na nakikita dapat nila yung Kristo sa ating mga puso. Para maging liwanag tayo sa kanila. Kasi sasabihin ng mga kapitbahay, magsisimba yan, tapos ganyan naman ang ugali. Hindi na ako, iyayain niya, wag na lang. Amen? Kaya kasi hindi nakikita sa ating mga puso yung Kristo eh. Kasi sa ating tahanan, mga sarili nating pamilya, nag-aaway-away. Amen? Pati yung mga anak natin. Amen? Nagsisimba tayo pero palamura. Amen? May mga ganun mga kapatid na hindi na isa sa buhay yung salita ng Panginoon. Madadaanan din po natin yan. Kaya nga itong mga karumal-dumal mga kapatid, ayaw talaga nito ng Panginoon, lalo na yung mga naglilingkod na tayo sa Panginoon. Sabi dito sa Ephesians 4 verse 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtuos. Amen? Tayo yung mga lingkod ng Diyos. Kasi pag nakakagawa tayo mga kapatid ng kasalanan, napipighati ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Amen? Hindi naman mananahan yung banal na Espiritu sa atin. Kung araw ng linggo, wala tayo sa simbahan, nandun tayo sa sabungan, nandun tayo sa sugalan, nandun tayo sa inuman. Paano kaya mananahan yung banal na Espiritu ng Panginoon sa atin? Amen? Napipighati po mga kapatid. Kagaya kay David, kung mababasa natin, na nagasala siya sa pangangalo niya. Amen? Iniwanan siya ng banal na Espiritu. Kaya hindi mananahan sa isang tao na marumi, kapag hindi ka nagpalinis sa Panginoon, hindi mananahan yung banal na Espiritu sa iyong puso. Kagaya sa sinasabi sa Mateo 12 verse 43, na datapwat ang karumaldumal na Espiritu kung siya'y lumabas tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig. Amen? Kapag oras mga kapatid na nilinis tayo ng Panginoon, mayroon tayong masamang isang espiritu na tinanggap mong Diyos, nilinis mo yung puso. Aalis yan sa'yo eh. Kasi nananahan na si Kristo sa'yo. Ngunit, kung wala siyang masumpungan, pag-alagala yung mga kapatid, maghahanap yun ng papasukan, ngunit kung wala siyang masumpungan, babalik siya sa'yo. Amen? Sabi dito, lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya. Amen? Yung sabihin mga kapatid, 8 na yung masamang espiritu. Babalik sa'yo. Magiging masama ka pa mga kapatid. Magiging masama pa tayo kapag gumawa tayo ng karumalduman na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kung dati mga kapatid, isang bisyo lang yung nagagawa natin. Amen? Madadagdagan pa mga kapatid. Kaya ngayong mga lingkod ng Diyos, nahihirapan na po talaga silang bumalik sa Panginoon. Kasi iniibig na nila yung mga bagay na hindi nais ng Panginoon. Kasi meron na silang masamang espiritu eh. Pero kung humingi sila ng tawad sa Panginoon at muling ipalinis nila ang puso nila, handa pa rin naman ang Panginoon magpatawad. Amen? Kahit nga gaano kapula yung kasalanan mo, kayang paputiin ng Panginoon. Amen. Amen? Yes. Hallelujah. At kaya ito yung sabi na sa number 4, na huwag makipagkamay sa mga gumagawa ng karumalduman. Amen? At dito na po tayo sa number 5. Do not hug, embrace the false teaching. Huwag yakapin ang maling turo. Amen? James 1:22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen? Ito po yung maraming nakikinig ng salita ng Panginoon, ngunit ayaw naman sundin. Amen? Mas niyayakap pa nila yung mga maling turo. James, Amen? sis? James? James 1:22 po. Mas lalo pa nilang niyayakap yung mga maling turo. Amen? Sabi nga, magpalda ka, bawal yung mag-short. Amen? Tapos, meron ding sasagot pa na, bakit naman bawal yung mag-short? Puso naman yung tinitingnan ng Diyos, hindi naman panlabas. Amen? Mas marunong ka pa sa salita ng Panginoon, salita ng Panginoon yun eh. Amen? Kaya yung mga tao, mas niyayakap nila yung mga maling katuruan. Kaya sabi, huwag yakapin, do not hug and embrace the false teaching. Matuto tayong
Matuto tayong tanggapin anuman yung salita ng Panginoon. Kaya sabi dito sa maging sa kabanalan, amen, babaguhin ka ng Panginoon. Sabi sa 1 Timothy 2 verse 9, gayon din naman ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit. Amen? Ito yung panunod sa kabanalan. Saan man tayo naroon mga kapatid? Sabi nga sa mga pinag-aralan natin na mga puyat kayo. Amen? Hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang Panginoon. Paano na lang mga kapatid kung hindi tayo nakasuot ng kabanalan? Hindi tayo makikilala ng Panginoon. Kasi mas sinusunod natin yung katwiran ng tao kaysa sa katwiran ng Diyos. Amen? Kasi sabi dito, sa 1 Corinthians 11 verse 15, maging sa mga buhok natin mga kapatid, na kailangan natin tatapuan kung ang babae may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinagay na pangtakip. Amen? Ang buhok ng isang babae mga kapatid, okay lang kahit sabihin ka, ito, ang haba-haba ng buhok para ng aswang. Amen? Masakit man sa damdamin mo kapatid, ngunit tanggapin mo dahil hindi naman sila yung sinusunod natin. Amen? Ang Diyos ang sinusunod natin mga kapatid. Ay minsan nga, kahit mahaba yung palda natin mukha na daw tayong gurang. Amen? Ang haba-haba ng palda, mukha ng gurang. Kaya nga dun sa palengke po ako mga kapatid, bakit ang haba-haba ng palda mo? Sabi niya, parang ka ng nanay niya, ay parang gurang-gurang, sabi niya. Like, okay lang. Amen? Kahit masakit mga kapatid, kapurihan naman sa Panginoon yun. Amen? Hallelujah. Maging yun sa buhok natin mga kapatid. Amen? Ang haba-haba daw, mukha ng aswang. Amen? Kasi kung sa paningin nila mga kapatid, pangit tayo, sa paningin naman ng Diyos, maganda tayo mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo tumitingin sa tao, hindi ang katuwiran ng tao yung sinusunod natin, kundi ang katuwiran ng Diyos. Amen? Kaya ito yung, huwag natin yakapin yung mga maling turo. Amen? Kasi yung Trinity talaga mga kapatid, wala namang pinagbago yun Pag sinabi kasing born again, ninugasan ka na, nilinis ka na. Amen? Dapat alisin mo na yung anumang mga sagabal sa buhay mo. Amen? Yung mga hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Kasi yung iba, magpagupit pa ng buhok, parang lalaki na tuloy. Amen? Tapos, yung nagpapantalo naman, anong pinagkaiba nun? Kung born again ka, amen, anong pinagkaiba nun sa Katoliko at yung bago mo ngayon? Wala din, kasi hindi mo sila makikita. Ay sabi dito sa Mateo 7 verse 15, magsingat kayo sa mga bulaang propeta. Amen? Merong nagpapanggap. 7 verse 15. Merong nagpapanggap siya daw si Kristo. Amen? Nagpapakita ng mga himala. Tapos gagawin na nilang rebulto, sasambahin na. Amen? Talagang napakabulaang propeta. Tama. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Amen? Kunwari mga kapatid, yung panlabas niya, napakalinis, pero yung kalooban niya pala, maitim ang budhi. Amen? Nananggal. Kunwari, parang tupa. Pero pala mga kapatid, ito yung talagang mark the best na isang tao mga kapatid na darating siya na kunwari siya na parang tupa yung kabaitan niya, ngunit yung sa kalooban niya mga kapatid, nililigaw niya yung tao. Amen? Ginagawa niya sa tao na nililigaw niya, inaalis niya siya yung dapat sambahin nila. Kaya sabi ito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit lupa. Dahil tapat sa loob ay may lubong maninila. Amen? May lubo. Ibig sabihin na mga kapatid, talagang masama ang pag-uugali. Lubong maninila. Kaya sabi sa Mateo 7 verse 16, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kilala sila. Amen? Kundi mga kapatid, hanapin natin yung tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kasi sa bunga mga kapatid, doon natin makikilala sila kung tunay ba silang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Makikita natin sa kanilang mga gawa, sa kanilang pamumuhay. Kasi hindi lahat ng naglilingkod sa Panginoon mga kapatid, sumusunod sa Panginoon. Amen? Kaya mapalad tayo mga kapatid na kasumbong tayo, tunay tayong naglilingkod sa Panginoon, na hindi nadaya ang ating mga pag-iisip. Amen? Marami ding taon mga kapatid na yung pag-iisip natin tinuturukan ni Satanas. Amen? Nadadaya tayo ni Satanas.
May paluhod-luhod pa tayo dun sa baklaan. Amen? Naglalakad tayo paluhod-luhod. Amen? Yung pala ay mga bulaang propeta. Amen? Hindi, kaya nilang pumatay. Amen? Yung may mga karamdaman, kaya nilang magpagaling. Kasi bulaang propeta sila mga kapatid. Ngunit na yung karamdaman mo, pabalik-balik lang naman yun eh. Kasi mas gusto nila na papagalingin kita pero babalik ka sa akin. Pagagalingin ka na pero lulubo pa rin naman yung karamdaman mo. Amen? Para doon sila mga kapatid, yung parang pananampalataya nila, may power din. Ngunit sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bunga ninyo sila makikita. Amen? Makikita natin ang tunay na naglilingkod sa Panginoon, yung mga may bunga ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya ito yung sabi, huwag yakapin at ang maling turo sa number 5 natin. Dito po tayo sa number 6 na. So, always remember to boost your spiritual immunity with faith in the power of the Holy Spirit. Amen? Laging tandaan na palakasin ang iyong spiritual na pananampalataya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Basahin po natin sa 1 Corinthians 15:56. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen? Ang nais ng Panginoon mga kapatid na maging matatag tayo sa paglilingkod sa Kanya. Huwag tayong maging mahina. Amen? Sa mga panahon na ngayon mga kapatid, naalala ko lang ngayong linggo na to, marami talagang mga pagsubok na dumarating sa atin. Amen? Pero mapalad tayo mga kapatid sapagkat narito pa rin tayo. Amen? Mula nung linggo, maraming mga pagsubok na ang nais ni Satanas mga kapatid humiwalay tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Ngunit hindi nagtagumpay yung kaaway. Sapagkat narito pa rin tayo mga kapatid. Kasi natuto tayo magpakumbaba eh. Natuto tayo magpatawad sa ating mga kapatid. Amen? Wala namang ginawa yung kaaway mga kapatid kundi magwasak, manira, mamatay. Amen? Kaya pagsikapan natin mga kapatid na huwag manghina ang ating spiritual. Amen? Kasi kapag nanghina tayo mga kapatid, mas lalo pang tataway sa Satanas. Mas lalo ka pa niyang ilulugmok. Amen? Pero ang nais ng Panginoon mga kapatid na maging matatag tayo at huwag matinag. Matinag ito po yung huwag tayo manghina sa ating paglilingkod. Kahit marami tayong mga pagsubok na dumarating mga kapatid, ang nais ng Panginoon na ilapit natin sa Kanya. Amen. Amen? Kaya sabi dito sa 1 Corinthians 15:58, yun nga po, kaya dito po sa Efeso 5:17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? Tayo ay mga hinasika na salita ng Panginoon mga kapatid. Huwag natin hayaan na makapasok pa yung kaaway sa ating mga buhay. Amen? Kasi para tayong mangmang. Amen? Kung mga bagay na yung mga kapatid na hindi natin inaasahan, minsan na meron tayong mga ugali na mas pinapangunahan pa natin yung Panginoon. Amen? Mas sinisisi natin yung Panginoon. Panginoon, bakit ito nangyari sa akin? Amen? Bakit at tagal-tagal ko nang naglingkod sa iyo, itong pagsubok na to? Amen? Sabi ng Panginoon, magpakatatag ka. Amen? Sabi nga sa Revelation 2:10, magpakatatag ka. Amen? Sapagat ang diablo mga kapatid, ilalagay tayo sa ikukulong tayo ng diablo. Sabi sa Revelation 2:10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na inyong malapit na tiisin. Narito malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Amen? Ayan ang nais ng Panginoon. Maging matapat tayo. Huwag tayong manghina sa ating paglilingkod. Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Amen. At bibigyan kita ng putong ng buhay. Yes, amen. Amen? Ito yung mga nais ng Panginoon, yung mga tapat sa Kanya na naglilingkod. Amen. Kaya marami yung mga martyr, mga kapatid, kung pag-aaralan natin yung Revelation, yung mga martyr sa Panginoon na nagtapat sila hanggang sa kamatayan. Amen. Kahit sinabi sa kanila, huwag kang pumunta roon, papatayin ka.
Ngunit tapat sila sa Panginoon, kapatid. Amen? Lalo na ngayon pag darating yung mga 666. Amen? Kawawa yung mga nagpapasusok. Amen? Tanong nga ni Brother Ramon, paano naman daw yung mga babae? Kasi mas mahina yung kalooban nila. Amen? Pero kung ang nais natin mga kapatid, langit ang ating puntahan. Kasi ang sabi ng ating malapastor, wala naman tinatangi yung Panginoon. Babae ka man, lalaki ka man, kung nais mong lumapit sa Panginoon, nariyan lagi ang kamay ng Panginoon. Kasi darating mga kapatid, yung kapighatian, amen, magiging kalaban natin yung diablo. Amen? Yan na yung darating na mark of the beast. Sabi ng Panginoon, magtapat ka hanggang sa kamatayan. Amen? Mga lingkod ng Panginoon, papatayin mga kapatid. Lalo na kapag hindi ka makapagpatatak. Amen? Kaya nais ng Panginoon, lalo na ngayon mga kapatid sa kapanahonan natin, na malapit na yung mga araw. Ang sabi ito, huwag kang manghina, huwag kang matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nais ng Panginoon, maging masipag tayo kasi doon natin mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, nung nalaman natin na bawal na yung pagsamba, amen, nakakalungkot po isipin. Kasi hindi sapat na nasa tahanan lang naman tayo. Dito natin dinadalaw yung presensya ng Panginoon. 5 lang daw, sabi ni Duki. Amen? Sa loob ng simbahan. Kasi pag nasa bahay lang tayo, maraming mga distraction. Maraming mga pagsubok. Paano tayo lalapit sa Panginoon kung sa tahanan natin mga kapatid, nagkakagulo tayo? Amen? Kaya minsan kapag naroon tayo sa bahay ng kaguluhan, lumalapit tayo dito sa Panginoon, niluluhod natin. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayong manghina, magsipag tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya kung ano man mga kapatid, yung mga pagsubok, yan ay kalooban ng Panginoon. Huwag tayong maging mangmang. Amen? Niloob. Kaya sabi ang nais ng Panginoon na maging mature tayo sa paglilingkod natin. Hindi na tayo kagaya ng sanggol. Amen? Sabi dito sa Hebreo 5 verse 12 na napakasakit nito mga kapatid kapag unawain natin at ipamuhay natin. Sabi dito, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan. Amen? Dapat na ipamumuhay na natin yung salita ng Panginoon. Ngunit anong ginagawa natin mga kapatid? Paulit-ulit na tinuturuan natin ang ating sarili. Amen? Kaya hindi tayo lumalago sa paglilingkod sa Panginoon kasi mas mismo sa ating sarili hindi natin na ipapamuhay ang salita ng Panginoon. Dapat tagapagturo na tayo, hindi na tayo tinuturuan. Amen? Kaya yun ang nais ng Panginoon doon sa number 5, sa 6 natin na opo. Ayan. Na huwag natin yakapin yung mga maling aral. Ito po, sa 7, last na po ito. Sanitize your life with the Word of God. Amen. Ito po ba yan ay sanitize, linisin? Sanitizer. Amen. Kasi kung sa kamay natin, nagsasanitize tayo. Amen, mga kapatid. Kaya kung pang-spiritual natin, mga kapatid, ihahalin tulad. Sanitize your life with the Word of God. Amen. Palinis mo. Na ating linisin ang ating mga buhay sa salita ng Panginoon. Sabi sa mga awit 1 verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Amen? Tayo mga lingkod ng Panginoon, mga kapatid, masaya tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Nagkakamali man tayo mga kapatid, pero tinuturuan tayo ng Panginoon. Amen? Sapagkat yan lang ang kasayahan natin. Kaya nga mga kapatid, kung ipagbabawal nila yung pagsisimba natin, parang pinatay na din ng ating kasiyahan. Kasi masaya tayo sa paglilingkod ng Panginoon. Dito lamang tayo masaya mga kapatid, hindi sa anumang mga bagay. Kasi yung pag-ibig ng Panginoon at katapatan ng Panginoon, hindi kayang ibigay ng sinuman. Amen? Kahit sa sarili nating asawa, pamilya, mga kapatid, hindi naman sila tapat sa atin, pero hindi naman talaga sobra yung pag-ibig. Amen? Hindi ang Panginoon lang talaga yung tunay na umiibig sa tao. Kaya sabi dito sa mga awit 1 verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Amen? Masaya tayo na naglilingkod sa Panginoon. Masaya tayo sa salita ng Panginoon. Ito po sa Proverbs 7 verse 1 to 2. Sabi dito, kaya nga sabi ng Panginoon, anak ko, ingatan mo ang aking salita at impukin mo sa iyo ang aking utos. Ingatan mo ang aking utos at mabuhay ka at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Amen? Ang nais ng Panginoon na ang kanyang kautusan, mga kapatid, ay gawin nating parang itim ng ating mata.
Amen? Kasi kung yung itim ng ating mga mata, mga kapatid, kung matakpan niya ng mga katarata, mga puti, magiging walang kabuluhan na yung mga kapatid. Ganon din sa Panginoon. Kung hindi natin iingatan yung kanyang salita, hindi natin maipamumuhay, walang kabuluhan sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ito, mabuhay ka at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Amen? Ang salita ng Panginoon ay hinahalimbawa sa itim na mata natin, mga kapatid. Kasi mas mahalaga yung itim ng ating mata eh. Pag napuno ito ng katarata at namuti-muti, wala na itong kabuluhan. Parang bulag na tayo, mga kapatid, hindi na tayo makakakita. Amen? Kaya ganun din yung salita ng Panginoon. Ingatan natin na parang itim na mata. Amen? Amen? Sapagkat sabi sa John 1:1, ang salita ay Diyos. Amen? Ang bawat salita na doon tayo masaya sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ay Diyos eh. Amen? Doon lamang tayo, mga kapatid, nagiging malakas sa salita ng Panginoon. Ang salita mo ay ilaw ng aking mga paa. Amen? Kapag meron tayong salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi tayo maliligaw. Amen? Kahit sino mga bulaang propeta yan. Kasi nakabase tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya maraming mga bulaang propeta ang magsisilitaw at ililigaw yung marami. Amen. Amen? Kahit yung mga hinirang ng Diyos, mga kapatid, nais pa nilang iligaw yun. Ngunit ang sabi ng Panginoon, impukin mo ang aking salita sa iyong puso kagaya ng itim mong mga mata. Amen? Ganun pinapaingatan ng Panginoon yung kanyang salita na kagaya ng ating itim na mata. Kasi kung mawawala ito, mga kapatid, magiging walang kabuluhan na din tayo sa Panginoon. Doon tayo madadaya ng kaaway. Hallelujah! At salamat sa Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang salita ng Panginoon. At puri ng Panginoon at binibigay ko po ang panalangin kay Pastor. Glory, wonderful Jesus God. Hallelujah. Purihin po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong Panginoon. Tunay po ikaw sa salita. Ang iyong mga aral, Panginoon, sa nagbibigay tanglaw.